Good afternoon po, sir. May mga question po ako about sa sa mga techniques and kung paano niyo po na-handle yung mga misbehaving student. So, yung number one po is, how long are you teaching? From 2012 sa ngayon up to now, uh, to be exactly sa August, that is 12 years na. Ganyan po pala. Okay po. Second po is, where are the techniques for getting the attention of your students? Siyempre, yung unang ginagawa kong technique to catch their attention, yung pag-joke yan. Kasi tuwan-tuwa ang mga bata dyan sa tapos biglang mapapasok ka ng mga short story. Yan, short story na nakare-relate sila. Tapos, syempre, yung isa pa, yung medyo may gulat. Yung gugulat ako minsan ng mga estudyante para lang makot yung attention nila. Kunyari, kung inaantok or let's say, talagang nawawala sa focus doon sa klase, yun, merong mga gulat effect. Nung time sa amin, sir, di ba? Parang after ng yun ng break time. So, parang parang mga yung na pagdating sa taas, tapos fourth floor. Fourth floor ba, fifth floor? Fourth floor. Yung third naman po is, how did they handle misbehaving student in class? Ayan, so napakagandang tanong. Ito kasi ay pinakang challenging sa lahat kasi ng pagtuturo sa lahat ng aspect ng pagtuturo. Ito yung pinaka challenging siguro sa isang guro na paano mo ma-earn yung respect ng mga estudyante sa iyo. Dami niyan. Paano mo ma-earn yung respect at yung isa pa, paano mo ma-handle sa isa dahil iba't iba nga yung kanilang attitude and character. So, yung tanong mo na paano ko na-handle yung mga misbehaving student, nung unang pasok ko rito, yun yung pagkakamali talaga. Yung unang pagkakamali ko is yung parang ang tekniko is maging terror type. Yung pipilitin mo sarili mo na parang pag ikaw ay parang terror teacher ka, parang makokontrol mo yung mga estudyante na lalo na yung mga nagmi-misbehave. Pero syempre, doon ko na-realize na nakakapagod rin pala na mag-exert ka ng effort doon. Kasi unang-una, totoo, magagalit ka talaga kasi tataasan ka ng dugo. Kasi magagalit ka sa estudyante, sa mga nagmi-misbehave ng mga estudyante. Tapos, isa pa, syempre, kapag may nag-misbehave na estudyante, yun yung sisigawan mo o kaya pahihiyain mo sa klase para lang sabihin sa klase na, dapat hindi kayo nambabastos ng picture. Diba? Ako authority dito sa loob ng classroom. Dapat ginagalang ko ako. So yun yung dating technique na ginagawa ko. Pero nung lumaon ako sa pagtuturo, sabi ko, parang hindi maganda na ganun yung style or technique sa mga nagmi-misbehave na bata o mga nagiging pasaway ng mga estudyante. Doon ko nakita na parang pagkatapos mong ipahiya, pagkatapos mong sigawan doon sa loob ng classroom, o let's say takutin, parang may guilt sa puso, may guilt ka sa puso na alam mo namang hindi tama din yung manigaw ka, gano'n. Pati syempre, dahil nga ngayon, di ba nga, merong child protection policy na bawal talagang Dati kasi di ba, sir, parang okay pa yung pinapalo mo sa parang yung tinatawag na yung sigawan lang. yes. Yung tinatawag na corporal punishment. So ngayon, ang masasabi ko lang talaga na naging best technique ko para to make conclusion doon sa akin sa haba ng
ng pagtuturo ko, yung taon ng pagtuturo ko, dapat pala, kapag ikaw ay guro na mayroong nag-misbehave na bata, ang dapat pala ay daanin mo sa democracy. Yung demokrasya? Ano yung demokrasya na tinatawag? Daanin mo sa maayos na paraan. Maayos na paraan. So, wag mong ipapahiya. Kung siya lang talaga problema mo sa klase, kausapin mo. Communication. Yan, kausapin mo ng salinan. At kung meron namang nagkamali, pwede mo namang sabihin sa loob ng classroom, sa harap ng lahat ng estudyante na merong nag-misbehave na bata na sana huwag na nilang gawin yun dahil kailangan nila ng respect. Kaya nga, nung pa lang, lagi ko itong sinasabi, kasi nung kayo ay estudyante ko, ang number one rule lagi, pag ako ay nag-start ng opening ng school year, sa first day, lagi kong sinasabi na ang kailangan yung matutunan ay yung word na respect. Di ba? Sinabi ko sa inyo yan. Kailangan yung matutunan yung word na respect. Kasi sabi ko, paano ko kayo igagala kung hindi niyo ako kinagala. So, maggalangan tayo sa isa't isa. Thank you po sa answers. So, yung number 4 naman po is, ano po yung most unforgettable experience in handling misbehavior in class na? Siguro, ito yung hindi ko makakalimutan. Meron kami naging estudyante na talagang hindi siya talaga na-control ng mga teachers. Dumadating siya dito sa school na siguro nakainom, parang gano'n, nakainom. Kasi yung estudyante na yun, kung titingnan natin o alamin natin yung background, galing sa kanyang advisor at sabi, ito daw batang ito, kadalasan ang kasama niya, puro mga matatanda. So, sabihin, yung kanyang nagiging mindset, yung kanyang naging paggawi, ay talagang nagbe-behave siya talaga parang matanda. Parang ayaw niya na sa Oo, bata parang, na yes, ayaw niya pagsabihan ko. napagsasabihan siya kasi iba yung mindsetting niya, parang matanda na din siya. So, merong one time na yung isang co-teacher ko dito, kung kilala niya yun, si Sir isa siya doon sa nagalit doon sa estudyante na yun na um, nang bato ng upuan. Yung bata siya. Oo, nang bato siya ng upuan kasi natutulog. Tapos nung time na yun, dinuro niya si Sir Javier, yung bata. So pagkatapos ng English, ako na TLE. So, nung hindi ko alam na ganun pala yung nangyari nung time na iyon, nung araw din iyon, nakita ko nga yung bata nakayuko. Ngayon, tinanong ko sa mga klase, ba't nakayuko yun? Sagot nila sa akin, sir, may hangover po. May hangover po. So, doon pa lang, sabi ko, oops, yung bata na ito, alam ko, nag-misbehave to eh. Pag nagiging agresibo ka sa kanya, kasi may experience na ako doon eh, dati sa kanya eh, yung hindi siya marunong mga nupo. As in talagang, parang salitang kalye, yung pakikitungo niya sa mga teacher. Para bang, akala mo barka-barkada lang, parang kaidaran mo lang yung kausap mo eh. Parang wala talagang paggalang yung bata na yun. At doon sa pagkakataon na yun, dahil nga yung nangyari noon na talagang nag-init din ako na siguro nagalit din ako doon sa bata na yun. Dahil nga nung bastusin niya yung mga kaklase niya, nung sabihin niya, ang bobobo niyo naman. Yun sabi niya, ang bobobo niyo naman. Ano na kayo mga grade
grade 10 na kayo, bobobo nyo, math lang, di nyo masagot. So, doon sa time na yun, ay medyo nag-init yung tubo ko doon sa, sa pagkakataon na yun. Nasigawan ko siya sa loob ng classroom. I mean, in short, napahiya ko siya. So, doon nangyari, nag-retaliate siya. Parang, syempre, parang pride di ba? Ayaw niyang mapapahiya sa klase. Kasi parang, kumbaga sa leader ng klase, parang siya yung nagiging leader doon sa, nadodomina niya yung buong klase. So ang nakita ko doon ay talagang pag ang bata ay pinangilan mo siya, aangil din siya sa iyo. Diba? Kapag ganun yung nakaharap ng mga bata, kasi iba-iba naman ng mga estudyante. So yun talaga yung naging learning ko doon ay pag-aralan mo kung pag-aralan mo talaga kung ang character or attitude ng bata. Kasi hindi sa lahat ng oras ay yung technique mo na para kang pagalit or let's say tatakutin mo sa harap ng klase ay hindi naging effective sa inyo. Kasi hindi naman pare-pareho lahat ng Kumbaga sir, kung hindi, parang kung sa iba sir na-apply siya, sa iba hindi. Thank you po. So, yung last na question ko is, ano po yung best technique that you can share in handling mistakes students? Yan. So una, syempre yung kauna-unahan technique dito, katulad ng sinabi ko kanina, pinakang the best technique dyan talaga ay communication. Yun yung number one. Kasi hindi mo maiintindihan yung bata. Hindi mo siya maiintindihan kung bakit bakit ganun yung inaasal niya or action niya sa loob ng classroom. So, meaning to say, kailangan mong mag-observe, kailangan mong magtanong sa kanya personally, bakit ka ganito, bakit ka ganyan, bakit ang gulo-gulo mo sa klase, bakit ang ingay-ingay mo, bakit ang daldal mo, bakit ganito ka sa kaklase mo. Tatanungin mo siya personally. So, anong problema? Kaya minsan, sasabihin ko sa mga estudyante, may problema ka ba sa akin? Ganun yung tinatanong ko lagi, may problema ka ba sa akin? Bakit ganyan ka lagi sa klase ko? Hanggang sa, minsan may mga pagkakataon na yung bata pala ay nabubugbog siya sa bahay, napapagalitan siya sa bahay. Kumbaga, dito siya nakakakita yung sense of belongingness. Dito siya napapansin, dito siya nakikilala, di ba? Parang kumbaga dito rin siya nagiging Yeah. So, yun yung talagang best technique na maibabahagi ko, yung maayos na napakikipag-usap. Kasi sabi nga sa kasabihan walang problema o walang magulong sitwasyon na hindi naaayos sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. lalo na po ngayon na yun nga po yung sa loob ng pinagpag sa mga teacher and student. Hindi na po uso yung physical. O yung corporal punishment, Yes, po. hindi na uso yun. Talagang, ayun, doon mo makikita na doon mo mas maintindihan, doon mo mas ma-appreciate na tutukan sila kasi meron silang pangangailangan. Sabihin natin na tututukan mo ang bata. Teacher ka, natututukan mo, kailangan matutukan mo sila sa kanilang academics, yung dapat nilang matutunan. Pero ito nga yung laging sinasabi ng mga naunang teacher, binabahagi ng mga matatandang teacher. Ang lahat ng itinuro mo na galing sa libro, galing sa mga lesson, pagdating ng panahon, makakalimutan nila yan. Pero kung paano mo nahawakan yung kanilang puso, na-touch mo yung kanilang buhay, panghabang buhay yan, hindi nila makakalimutan yan.
Diba? So yun. So yun yung one way ng pag-touch sa kanilang buhay. Yung tulungan mo sila na iayos yung character attitude nila sa bata. Yes. Yun lang po yung. Thank you. Thank you.